Viva Lithuania! Pera ng bayan! Viva Lithuania! Pera ng bayan! Viva Lithuania! Pera ng bayan! Viva Lithuania! Wish namin! Wag na gawin! 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 Sa Biyernes, dahil mas mahalaga ang inang bayan, mas mahalaga ang pananagutan kaysa sa rush hour traffic. Tama po ba yan, mga kapatid at mga kasama? So kinikilala po natin ang iba't iba mga organisasyon na nandito sa ilalim ng simbahan at komunidad laban sa katiwalian o siklab. Kumain ang lahat ng membro ng siklab! Kasama rin natin ngayon ang Nagkaisa Labor Coalition! Nandito rin ang Makati Medical Center Employees Union! Kaya yung pupusta po ako, yung mga iba po dyan, inalagaan na yung ilan sa mga naralihan natin, mga kasama. Nandyan din po ang National Union of Bank Employees, Insurance and Finance Organization. At Waterway, ang bandila ng Tindig Pilipinas! At syempre, hindi magpapatalo ang mga palaban ng kapangyarihang kababaihan sa ilalim ng World March of Women Pilipinas. Magtira ka na lang para Pagkakala din natin, pagsama-sama at pagsuporta ng magagawa sa mga sa ilalim ng Makati Employees Against Corruption o MEA. Nandito ang business famous ng Morning Cinema! Kilala din po natin ang rest ng mga Para mamaya pa. at syempre, it's not hard for us to get everyone. Kasama rin natin ang Mamayang Libero! Nandito ang mga kasama mula sa League of Independent Bank Organizations o LIPO. Siyempre, kasama, tawagin din natin ang iba pang organisasyon na kasama rin natin ngayong hapon, ang August 21 Movement! Ang Motilo! Ang Partido Magagawa! Ang Every Woman! Kilala mo ba si Joshua? Siya na picture ka. Yeah. Dadami pa yan pag-uwi yan. Atin ang ipapakilala ang una! Pag-uwi yan ng 5:30, dadami pa yan. Ngayong hapon, ang convener sa Tindig Pilipinas, Kiko Aquino Team! Mga kasama, mga kababayan, mga kaibigan, magandang hapon po sa ating lahat. Isang mainit, isang galit na hapon po sa ating lahat. Mga kasama, ilang buwan na ang lumilipas mula sa matagumpay natin sa kilos noong September 21. Ngunit ano pa po yung nangyayari? Meron namang nakulong! Meron namang nalagot! Wala! Ngunit ang consistent na panawagan ng taong bayan ay i-kulong na yan! Mga kurakot! 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 Mga kaibigan, nandito tayo sa ilalim ng rebulto ng aking lolo Ninoy. Siya po'y isang bayani. Hindi siya nagtago sa ibang bansa. Umuwi siya
Marcos. Sana ganon pa rin po ang mga nag-aastang sa bida-bida ngayon. Mga kasama, si Lolo Ninoy din po ay isa sa mga pangunahing biktima ng historical revisionism na dulot ng mga Marcos at mga Duterte. Sinira ang pangalan niya. Sinira ang pangalan na yun lang yung pamana niya sa aming pamilya. Sinabi niya, wala siyang may papamana, kundi yung good name niya. At sinira pa yun, kinuha pa yun ng mga katunggali natin. At ngayon po, hindi sila nakontento, hindi sila nagsawa, sinusubukan po nila ulit na i-revise ang kwento ng taong bayan. Lahat po tayo galit sa korupsyon, galit sa administrasyong Marcos na nagpahintulot ng malalang korupsyon sa DPWH, sa DOH, sa DepEd, sa iba't ibang mga larangan ng gobyerno. Galit tayo sa mga Duterte na sila yung gumawa ng modus kung paano mangurakot sa DPWH. Noong panahon ni President Duterte, unang lumopo yung budget ng DPWH para sa flood control. At yung pera na kinukurakot ng mga Duterte, totoo po na corruption kills. Nakamamatay ang mga bagyo, nakamamatay ang baha, nakamamatay ang perang kinukurakot upang pondohan yung madugong drug war ng Pangulong Duterte. Kaya lahat ng Marcos at Duterte ay tinututulan natin. Hindi sila ang bida dito sa laban natin, laban sa katiwalian. Ang bida ay taong bayan. Mga kasama, nitong November 16, 17 at 18 naman, may nagsusumupok din na mag-revise ng kasaysayan. Nandyan ang isang Senator Rodante Marcoleta na nag-aastang anti-corruption advocate kahit na nagsinungaling sa kanyang sose at tumatanggap ng endorsement mula sa mga kung sino-sinong nag-aastang ano. Yung Marcoleta na yan, siya ba ang mukha ng anti-corruption? Nandyan din si Boy Dila, si Joel Villanueva na pinagtatanggol ng isa pang grupo dyan. Kahit na siya ang sangkot sa mga kurakot sa flood control na tinago sa unprogram funds. Dahil sa kanya, lumalala ang baha sa Bulacan. Siya ba ang mukha